Kumusta ka aking minamahal na kaibigan at kapatid sa pananampalataya? Narito tayo ngayon, sa isang mahalagang sandali na maaring magpabago ng takbo ng iyong buhay, lalo na kung nararamdaman mo na parang nakatali ka sa mga buhol ng kawalang pag-asa, sa mga sitwasyong tila walang kalutasan. Naranasan mo na ba yun? Yung pakiramdam na parang gaano mo man subukan, gaano mo man ipagpilitan, parang walang gumagalaw, parang mas lalo kang nababaon sa problema. May mga gabing halos hindi ka makatulog dahil sa bigat ng iyong dinadala. Yung pakiramdam na parang mag-isa ka sa laban na ito. Kung nararamdaman mo ang mga ito, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Marami tayong dumadaan sa mga ganyang pagsubok, mga sandali na parang nawawala na ang lahat ng liwanag. Pero may isang bagay akong ipinapangako sa iyo ngayon. Sa mga susunod na minuto, ibabahagi ko sa iyo ang isang lihim, isang makapangyarihang sandata na nagbigay na ng pag-asa at kalutasan sa libu-libong buhay, at alam kong kaya nitong gawin din iyon para sa iyo. Ang sikreto na ito ay ang banal na rosaryo, lalo na kapag ito ay inialay natin sa Birheng Maria tagapagkalag ng mga buhol. Kung ito ay kumikislot sa iyong puso, kung ito ay nagsasabi sa iyo ng isang bagong simula, manatili ka at pakinggan ang bawat salita, dahil bawat isa ay may dalang pag-asa. Isipin mo, isang umaga kang gumising at parang wala ka ng lakas. Tiningnan mo ang sarili mo sa salamin at ang nakita mo ay hindi na yung dating ikaw. Ang mga pangarap na minsan ay nagbigay sa iyo ng ngiti, ngayon ay nagbibigay na lang ng hapdi sa iyong puso. Ang mga relasyon na dati mong pinahahalagahan, ngayon ay tila nagiging sanhi na lang ng sakit at paghati. Ang iyong pinansyal na kalagayan, ang iyong kalusugan, o maging ang iyong espiritual na buhay, lahat ay tila nakatali sa isang buhol na napakahirap kalagan. Parang ang lahat ay sumasabog sa iyong harapan, at wala kang magawa kundi ang panoorin ang mga piraso ng iyong buhay na nagkakawatak-watak. Yan ang sitwasyon na pinagdaanan ni Aling Nena, isang ina ng 3 anak na halos sumuko na sa buhay. Si Aling Nena ay isang masipag na ina, pero sunod-sunod ang kanilang naging dagok sa buhay. Ang kanyang asawa ay nawalan ng trabaho, ang kanilang bunso ay nagkasakit ng malubha, at ang kanilang bahay ay nasunog pa. Para kay Aling Nena, ang bawat problema ay isang matibay na buhol na nakapulupot sa kanilang buhay. Nanalangin siya, umiyak, sumigaw sa Diyos, pero parang walang sumasagot. Ang bawat gabi ay parang isang walang katapusang dilim. Nawalan na siya ng ganang umiti, makipag-usap o magplano para sa kinabukasan. Ang tanging pamilyar na tunog sa kanyang mga araw ay ang tahimik na hikbi ng kanyang puso. Ito ang mga buhol na sinasabi ko. Hindi lang basta problema, kundi mga problema na parang sinasadya, na parang nilalason ang bawat aspeto ng iyong pagkatao, na parang pinipigilan kang huminga, na parang tinatanggalan ka ng karapatan na maging masaya at payapa. Pero alam mo bang, kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, may isang ilaw na handang magbigay ng gabay, isang ina na handang humawak sa iyong kamay at tulungan kang kalagan ang bawat buhol. Siya ang Birheng Maria, at lalo na sa titulong tagapagkalag ng mga buhol, ipinapakita niya ang kanyang natatanging kapangyarihan at pagmamahal para sa atin. Ang devotion na ito ay nagmula sa isang lumang painting sa Germany, kung saan makikita si Mama Mary nakalagan ang mga buhol sa isang puting ribbon. Ang bawat buhol ay sumisimbolo sa mga problema, pagsubok, at mga kasalanan na nagpapahirap sa ating buhay. Ang puting ribbon naman ay sumisimbolo sa ating buhay, na sana ay direkta at malaya, pero madalas ay nagiging buhol-buhol. Ang rosaryo, aking kaibigan, ay hindi lamang isang simpleng koleksyon ng mga panalangin. Ito ay isang makapangyarihang espiritual na sandata. Ito ay isang tulay na nag-ugnay sa atin sa puso ni Maria, at sa puso ng kanyang anak, si Jesus. Sa bawat Ave Maria, sa bawat Ama namin, sa bawat luwalhati, tayo ay hindi lamang nagdadasal, kundi tayo ay naglalagay ng tiwala. Tayo ay nagbubuhos ng ating damdamin. Tayo ay humihingi ng tulong mula sa pinakamamahal na ina. At alam mo bang may isang siyentipikong basehan kung bakit napakabisa ang paulit-ulit na pagdarasal ng rosaryo?
Ang repetitive nature ng panalangin ay nagpapababa ng ating heart rate at blood pressure, nagpapakalma ng ating nervous system. Nakakatulong ito na mag-shift ang ating brain waves mula sa stressed beta state tungo sa mas kalmadong alpha state, na nagpapahintulot sa atin na makaisip ng mas malinaw at makahanap ng mga solusyon na hindi natin nakita kanina. Ito ay nagpapataas ng ating sense of purpose at connection, na nagpapababa ng cortisol, ang stress hormone, at nagpapataas ng oxytocin, ang hormone ng connection at well-being. Kaya hindi lang ito basta panalangin, ito ay isang holistic na paraan ng pagpapagaling at pagpapalaya. Bago tayo magpatuloy, gusto kong malaman mo, ako ay nagdarasal para sa iyo habang ginagawa ko ito. Kaya kung nararamdaman mo ang init ng pag-asa na unti-unting sumisibol sa iyong puso, i-comment mo sa ibaba kung saan ka nanonood at kung naiintindihan mo ba ang mensaheng ito sa iyong puso. Malaking tulong ito para maintindihan ko ang ating pamilya dito at makagawa pa ng mas marami pang nakakapagbagong nilalaman. Ang tunay na sikreto sa likod ng rosaryo sa Birheng Maria tagapagkalag ng mga buhol ay hindi lang ang pagbigkas ng mga salita. Ito ay ang malalim na tiwala, ang pananampalataya, at ang pagpapakumbaba na ilatag ang lahat ng ating buhol sa kanyang paanan. Isipin mo, ang ating ina ay nasa tabi natin, nakikinig at handang tumulong. Siya na walang tigil na nagmamahal sa atin. Siya na nakaranas din ng sarili niyang mga buhol sa buhay mula sa pagkalito sa anunsyo ng anghel, sa paghahanap kay Jesus noong bata pa siya, hanggang sa napakasakit na buhol ng pagkakita sa kanyang anak na naghihirap sa krus. Dahil naranasan niya ang sakit, ang pagkalito, ang pagsubok, mas nauunawaan niya tayo, at mas malakas ang kanyang intercession sa harapan ng Diyos. Hindi ito basta isang kwento. Ito ay ang katotohanan ng pag-ibig ng isang ina. Ang rosaryo ay parang isang sinulid, at sa bawat buhol sa iyong buhay, si Mama Mary ay dahan-dahang hinahatak ang sinulid na iyon, tinitingnan ang bawat baluktot, at dahan-dahang kinakalagan ito. Pero paano ito nangyayari? Paano nagbabago ang mga sitwasyon? Ang unang dahilan ay ang kapangyarihan ng pananampalataya. Kapag ikaw ay nagdarasal ng rosaryo, hindi ka lang nagdadasal, ikaw ay nagpapahayag ng iyong pananampalataya. Iyong ipinapaubaya ang iyong mga problema sa isang mas mataas na kapangyarihan. At sa pagpapaubaya na iyon, nagkakaroon ka ng kapayapaan na hinahanap-hanap mo. Ang kapayapaan na iyon ay nagbubukas ng iyong isip sa mga solusyon na hindi mo nakita dati. Ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas na kumilos, na gumawa ng mga desisyon, na harapin ang mga hamon ng may bagong pag-asa. Ang ikalawang dahilan ay ang presensya ng Birheng Maria. Siya ay hindi lang isang estatwa o isang larawan. Siya ay isang buhay na ina na nagmamahal sa kanyang mga anak. Ang kanyang papel bilang tagapagkalag ng mga buhol ay isang direktang sagot sa mga panawagan ng mga nagdurusa. Sa kasaysayan ng simbahan, maraming mga kwento ng mga himala at pagbabago ang naiugnay sa kanyang intercession. Mayroong isang babae na halos ikasira ng kanyang pamilya dahil sa matinding problema sa pera. Ang kanyang asawa ay nagkaroon ng malaking utang at malapit na silang mawalan ng kanilang bahay. Naramdaman niya ang matinding pagkalito at kawalang pag-asa, at sa loob ng maraming linggo, hindi siya halos makakain. Ngunit isang araw, habang umiiyak siya sa sulok ng kanilang sala, mayroong isang kaibigan ang nagbigay sa kanya ng nobena sa Birheng Maria tagapagkalag ng mga buhol. Sa simula, nag-aatubili siya dahil parang wala nang makakatulong sa kanila. Pero sa huli, desperado na siya, kaya sinimulan niya ang nobena. Bawat araw, binibigkas niya ang rosaryo, inilalatag ang bawat buhol ng kanyang utang, ng kanilang takot na mawalan ng bahay, ng kanyang pighati sa kanilang pamilya. Hindi siya huminto. Sa huling araw ng nobena, tumawag ang asawa niya. Isang dating kasamahan sa trabaho ang nag-alok ng isang pagkakataon sa negosyo na hindi inaasahan, na nagbigay sa kanila ng sapat na pera para makabayad sa utang at makabangon muli. Hindi lang iyon, mas naging matatag ang kanilang pamilya dahil sa pagsubok na pinagdaanan nila.
Ito ay isang paalala na ang kapangyarihan ng panalangin ay hindi dapat maliitin. Ang ikatlong dahilan ay ang transformation sa iyong kalooban. Kapag tayo ay nagdarasal, lalo na ng rosaryo, tayo ay nagbubukas ng ating mga puso at isip sa kapangyarihan ng Diyos. Ang proseso ng panalangin ay nagbabago sa atin mula sa loob palabas. Nagiging mas mapagpasensya tayo, mas mapagmahal, at mas may pag-asa. Ang mga buhol na dati ay nagpapahirap sa atin, ngayon ay nakikita natin na may aral at layunin. Ang ating pag-iisip ay nagiging mas positibo, at ang ating mga kilos ay nagiging mas alinsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi lang ang sitwasyon ang nagbabago, kundi ikaw mismo. Marami ang nagtatanong, paano ba talaga magdasal ng rosaryo para sa Birheng Maria tagapagkalad ng mga buhol? Simple lang, at ang pinakamahalaga ay ang intensyon at ang puso. Ang una ay ang paghahanap ng tahimik na lugar. Isipin na ikaw ay nasa harapan mismo ni Mama Mary. Hawakan mo ang rosaryo sa iyong kamay. Ang bawat butil, bawat krus, ay koneksyon mo sa Kanya. Simulan mo sa paghiling ng tulong sa banal na espiritu. Pagkatapos, basahin ang isang maikling panalangin kay Maria, tagapagkalad ng mga buhol. Kung wala kang kopya, maaari kang gumawa ng sarili mong panalangin. Ang mahalaga ay ang iyong intensyon. Sabihin mo sa Kanya ang mga buhol sa iyong buhay, ilarawan mo ang bawat isa, ang sakit na nararamdaman mo, ang pagkalito. Huwag kang mag-atubili na ilabas ang lahat ng iyong dinadala. Hindi Kanya husgahan. Siya ay ina mo. Pagkatapos, simulan ang pagdarasal ng rosaryo sa tradisyonal na paraan. Habang binibigkas mo ang bawat misteryo, isipin mo ang buhol na gusto mong kalagan. Halimbawa, kung ang buhol mo ay problema sa pera, sa bawat misteryo ng tuwa, isipin mo kung paano nagtiwala si Maria sa Diyos sa kabila ng kawalang katiyakan. Kung ang buhol mo ay sa relasyon, sa misteryo ng liwanag, isipin mo kung paano naging modelo si Jesus ng pag-ibig at pagpapatawad. Hindi lang ito basta pagdarasal, kundi isang aktibong pagninilay. Habang nagdadasal ka, imahinahin mo si Mama Mary na kinakalagan ang buhol na iyon, na nagiging maluwag, na nagiging malaya. Damhin mo sa iyong puso ang pag-asa, ang ginhawa, ang kapayapaan na dahan-dahang lumalaganap. At sa huli, magpasalamat ka sa Kanya, kahit hindi mo pa nakikita ang kalutasan. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang panalangin na nagbubukas ng pintuan ng mga biyaya. Isipin mo ang isang ilog. Kapag ang ilog ay nakaharap sa isang malaking bato, hindi ito humihinto. Ito ay umiikot, dumadaan sa ilalim, o lumalabas sa gilid, hanggang sa marating nito ang karagatan. Ganyan din ang ating pananampalataya at ang ating mga panalangin sa rosaryo. Hindi ito humihinto sa harap ng mga buhol. Ito ay nagpapatuloy, bumubuo ng isang lakas, isang momentum, hanggang sa ang mga buhol ay dahan-dahang makalagan. Maaaring hindi agad-agad, maaaring may proseso, pero hindi ito nangangahulugan na walang nangyayari. Ang bawat panalangin mo ay parang isang patak ng tubig na dahan-dahang humuhukay sa bato. Sa huli, ang bato ay masisira, at ang ilog ay malayang agos. Maraming tao ang nagsasabi, pero sinubukan ko na, at wala pa ring nangyayari. Ito ay isang karaniwang damdamin, at naiintindihan ko ang pagkabigo. Ngunit ang pananampalataya ay hindi parang microwave, na kung saan ay inilalagay mo ang iyong kahilingan at agad itong matutupad. Ang pananampalataya ay parang pagtatanim ng binhi. Hindi mo ito nakikita agad na lumalaki. Kailangan mong diligan, alagaan at maghintay. At sa tamang panahon, ito ay sisibol at mamumunga. Ang pagdarasal ng rosaryo ay nangangailangan ng pagtitiyaga. Ang pagiging patuloy sa panalangin, kahit na tila walang sagot, ay isang testamento sa iyong pananampalataya. Ito ang nagbibigay ng lakas sa iyong kaluluwa, na nagpapahintulot sa iyo na manatiling matatag sa gitna ng pagsubok. Sa bawat araw na nagdarasal ka, mas lalo mong pinapalakas ang iyong ugnayan kay Mama Mary at kay Jesus. Mas lalo kang lumalago sa espiritual. At ang paglagong iyon mismo ay isang uri ng kalutasan sa buhol.
Tandaan mo ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Jeremias 20:11, sapagkat nalalaman ko ang mga panukalang nasa isip ko tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala ng kapayapaan, at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at ng kinabukasan. Ang Diyos ay may plano para sa iyo. Hindi ka niya iiwan. At si Maria, bilang ating ina, ay patuloy na naglalakad sa tabi mo, nagmamakaawa para sa iyo, at tumutulong sa iyo na maintindihan ang plano ng Diyos. Ang rosaryo ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng gusto mo, kundi tungkol sa pagyakap sa kalooban ng Diyos, at sa pagtitiwala na ang kanyang kalooban ay palaging mas mahusay kaysa sa ating mga sariling plano. Ang isa pang buhol na madalas nating kinakaharap ay ang buhol ng pagdududa. Yung pagdududa sa sarili, sa Diyos, sa kapangyarihan ng panalangin. Ito ay parang isang bulong sa iyong isip na nagsasabing, hindi mo kaya. Walang mangyayari. Bakit ka pa umaasa? Pero ang rosaryo ay isang antidote sa pagdududang iyon. Habang paulit-ulit mong binibigkas ang mga panalangin, ang mga salita ng pananampalataya ay dahan-dahang lumalabas, at ang mga salita ng pagdududa ay dahan-dahang nawawala. Ito ay parang isang proseso ng paglilinis sa iyong isip at puso. Ang bawat butil ng rosaryo ay parang isang piraso ng pananampalataya na inilalagay mo sa iyong kaluluwa, hanggang sa ito ay mapuno ng pag-asa. Isang matandang babae ang lumapit sa akin minsan. Ang kanyang pangalan ay Lola Feli. Ang kanyang buhol ay ang matinding kalungkutan. Namatay ang kanyang asawa at nag-iisa na lang siya sa kanilang bahay. Ang kanyang mga anak ay nasa ibang bansa at bihirang umuwi. Ang kalungkutan niya ay napakalalim na halos hindi na niya makita ang kulay ng mundo. Nagkulong siya sa bahay, ayaw makipag-ugnayan sa kahit sino. Pero isang araw, nakita niya ang isang lumang rosaryo sa bowl ng kanyang asawa. Sinimulan niya itong dasalin kahit na sa simula ay puro luha lang ang lumalabas sa kanyang mga mata. Sa bawat Ave Maria, inaalala niya ang mga masasayang alaala nila ng kanyang asawa. Sa bawat misteryo, ipinagdarasal niya ang kanyang mga anak, ang kanilang kaligtasan. Dahan-dahan, sa paglipas ng mga araw, ang kanyang mga luha ay nagiging pag-asa. Ang kanyang kalungkutan ay nagiging kapayapaan. Natuto siyang makahanap ng kasiyahan sa mga maliliit na bagay, sa sikat ng araw sa umaga, sa huni ng mga ibon. Hindi nabuhay muli ang kanyang asawa, at hindi rin umuwi ang kanyang mga anak. Pero ang buhol ng kalungkutan ay nakalagan. Napalitan ito ng kapayapaan, ng pagtanggap, at ng isang bagong pag-asa na hindi niya akalain na makukuha pa niya. Iyan ang kapangyarihan ng rosaryo. Iyan ang kapangyarihan ni Maria, tagapagkalag ng mga buhol. Paano natin ito isasabuhay? Paano natin ilalagay ang rosaryo na ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Ang unang hakbang ay ang commitment. Ipangako mo sa iyong sarili na idarasal mo ang rosaryo araw-araw, kahit 10 minuto lang. Kung hindi mo kaya ang buong rosaryo, simulan mo sa 1 dekada. Ang mahalaga ay ang consistency. Ang pangalawang hakbang ay ang intensyon. Bago ka magsimulang magdasal, tukuyin mo ang mga buhol na gusto mong kalagan. Isulat mo pa nga sa isang papel kung kailangan. Gawing konkreto ang iyong mga panalangin. At ang pangatlo ay ang tiwala. Magtiwala ka na si Mama Mary ay nakikinig. Magtiwala ka na siya ay kumikilos. Magtiwala ka na ang Diyos ay may perpektong plano para sa iyo. Sa mga sandali na parang walang pag-asa, kapag ang mga buhol ay tila hindi makakalas, tandaan mo ang isang bagay, hindi ka nag-iisa. Mayroon kang isang ina sa langit na nagmamahal sa iyo nang walang hanggan, at isang anak na nag-alay ng kanyang buhay para sa iyo. Ang rosaryo ay isang tulay, isang linya ng komunikasyon, isang tanda ng pag-asa. Huwag kang sumuko. Huwag mong isipin na wala ng solusyon. Mayroon. At ang solusyon na iyon ay nagsisimula sa isang simpleng butil ng rosaryo, sa isang simpleng panalangin na binigkas mula sa kaibuturan ng iyong puso. Gustong-gusto kong magbahagi ng isang panghuling kwento sa iyo,
isang kwento ng isang batang lalaki na nagngangalang Carlo. Si Carlo ay mayroong napakatalinong isip pero siya ay nakulong sa isang buhol ng adiksyon sa sugal. Nawala na ang kanyang ipon, nawala na ang kanyang trabaho, at unti-unting lumalayo ang kanyang pamilya. Araw-araw, sinisisi niya ang sarili niya, at parang walang paraan para makalaya siya sa bisyong ito. Isang araw, sa kanyang matinding pagkabigo, nakita niya ang isang lumang rosaryo na ibinigay sa kanya ng kanyang lola. Sa desperasyon, sinimulan niya itong dasalin. Hindi siya makapag-focus sa simula dahil sa ingay ng kanyang isip at ang cravings. Pero patuloy siya. Bawat panalangin ay parang isang maliit na buhol na kinakalagan sa kanyang puso. Ang kanyang pagdarasal ay hindi lang humingi ng tulong, kundi nagpapahayag din ng pagsisisi at ng matinding pagnanais na magbago. Dahan-dahan, parang isang milagro, ang kanyang cravings ay nabawasan. Ang kanyang isip ay naging mas malinaw. Nahanap niya ang lakas na lumapit sa kanyang pamilya, humingi ng tawad, at humingi ng propesyonal na tulong. Hindi ito naging madali, pero ang rosaryo ang naging pundasyon ng kanyang pagbawi. Ngayon, si Carlo ay isang malusog na ama, at aktibong miyembro ng kanilang komunidad, nagbabahagi ng kanyang kwento upang magbigay pag-asa sa iba. Ang kanyang buhol ay nakalagan. Kaya't ngayon, aking kaibigan, hinihikayat kitang isipin mo ang iyong sariling mga buhol. Anong buhol ang pinakamabigat sa iyong puso? Ano ang pinipigilan kang magkaroon ng kapayapaan, ng kaligayahan, ng pag-asa? Isipin mo na mayroong isang ribbon na may buhol, at sa kabilang dulo ng ribbon na iyon, naroon si Mama Mary, tagapagkalag ng mga buhol, na naghihintay lang sa iyong tawag. Ang iyong potensyal ay napakalaki, at ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang layunin. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Ang pinakamaganda sa iyo ay darating pa. Mayroon ka ng lahat ng kailangan mo sa loob ng iyong sarili, at sa tulong ng ating Inang Maria, makakaya mong kalagan ang anumang buhol. Ngayon, itataas natin ang ating mga puso sa isang panalangin. Panalangin para sa lahat ng mga buhol sa ating buhay, at sa lahat ng mga buhol ng mga taong malapit sa atin. Pakinggan mo ang bawat salita, at ulitin mo ito sa iyong puso. O Banal na Birheng Maria, tagapagkalag ng mga buhol, pinakamamahal na ina, ikaw na gumagabay sa iyong mga anak sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap, narito ako sa iyong paanan. Ikaw na may puso na puno ng pag-ibig at pag-unawa, ikaw na nakaranas din ng mga buhol sa iyong buhay, at sa pagdurusa ng iyong anak, si Jesus. Sa iyong mapagpalang kamay, inilalapag ko ang lahat ng mga buhol na nagpapahirap sa aking buhay, na nagdudulot ng sakit, kalungkutan, at kawalang pag-asa. Inilalapag ko sa iyo ang buhol ng aking kalungkutan. Inilalapag ko sa iyo ang buhol ng aking mga takot. Inilalapag ko sa iyo ang buhol ng aking mga pagkakamali at kasalanan. Inilalapag ko sa iyo ang buhol ng aking pinansyal na paghihirap. Inilalapag ko sa iyo ang buhol ng aking mga sakit at karamdaman. Inilalapag ko sa iyo ang buhol ng aking mga problema sa pamilya at relasyon. Inilalapag ko sa iyo ang buhol ng aking pagdududa sa sarili at sa kapangyarihan ng Diyos. Inilalapag ko sa iyo ang buhol ng aking kawalang pag-asa sa kinabukasan. O mahal na ina, gamitin mo ang iyong mga kamay na puno ng pagmamahal, at kalagan mo ang bawat isa sa mga buhol na ito. Sa iyong matamis na ngiti, palitan mo ang aking kalungkutan ng kagalakan. Sa iyong matatag na pananampalataya, palitan mo ang aking takot ng kapayapaan. Sa iyong walang sawang pag-ibig, palitan mo ang aking pagdududa ng matibay na pananampalataya. Tulungan mo akong makita ang kalooban ng Diyos sa bawat sitwasyon, at bigyan mo ako ng lakas na sumunod sa Kanya. Ipinapanalangin ko rin ang lahat ng nakikinig ngayon, ang lahat ng nagdurusa, ang lahat ng nakatali sa kani-kanilang mga buhol. O Birheng Maria, tagapagkalag ng mga buhol, ikaw ang aming pag-asa. Ika'y aming kailangan. Hinihiling ko ito sa pamamagitan ni Hesukristo, iyong anak at aming Panginoon, na nabubuhay at naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpakailanman. Amen.
Maraming salamat sa iyo, aking minamahal na kaibigan at kapatid, sa paglalaan ng iyong mahalagang oras upang pakinggan ang mensaheng ito. Sana ay nadama mo ang kapayapaan, ang pag-asa, at ang inspirasyon na dala ng rosaryo sa Birheng Maria tagapagkalad ng mga buhol. Ang iyong buhay ay mahalaga. Ang iyong kaluluwa ay mahalaga. At ang iyong mga buhol ay hindi magtatagal. Kung naantig ka sa mensaheng ito, at kung naniniwala kang makakatulong din ito sa ibang tao na nangangailangan ng pag-asa, paki-share ang video na ito. I-like mo rin ito at mag-subscribe sa ating channel, at huwag kalimutang i-click ang bell icon para lagi kang updated sa ating mga bagong mensahe ng pag-asa at pagbabago. Tandaan, sama-sama nating haharapin ang bawat hamon, at sama-sama nating kakalagan ang bawat buhol. Hanggang sa susunod, manatili kang matatag sa pananampalataya, at naway pagpalain ka ng ating mahal na ina at ng kanyang anak, si Jesus. Ingat ka palagi.